Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Last week, ang topic po natin tungkol sa mga warrants of arrest. Ayan. Ngayon naman, ano naman remedyo? Pagkatapos kayo ma-aresto, anong gagawin mo, JC? Ayan nga po, no, mga ka-netizens, kung kayo o ang isang kaanak po ninyo o kaibigan ay naaresto at nakulong dahil sa isang krimen, maaari pa rin bang makalabas sa kulungan habang dinidinig pa ang kaso? Dito pumapasok ang paksa ukol sa bail o piyansa. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng batas sa karapatan ng bawat individual na makapagpiyansa. Ano ba ang piyansa o bail? Yan, ito po ay ang seguridad na ibinibigay ng isang akusado o arrested persons para sa kanyang pansamantalang paglaya habang nililitis pa ang kanyang kaso at masiguro na siya ay sisipot sa tuwing dinidinig ang kanyang kaso sa korte. Ang karapatan na ito ay nakapaloob sa ating saligang batas bilang pagkilala sa prinsipyo na ang lahat ng akusado ay inosente hanggat hindi pa napapatunayan ng Estado ang ibinibintang na krimen laban sa Alam mo, kanya. dalawang klase ang kaso eh. Isang non-bailable at isang bailable. Yes. Yung bailable, may matter of right, ano? Pero yung non-bailable, kailangan mag-petition for bail ka pa at patunayan na mahina ang prosecution sa evidence. Ano nga ang bail as a matter of right, Ito Miss po, Kay? yan. Ang pagpiyansa o bail as a matter of right ay isang karapatan ng akusado at maaaring pansamantalang makalabas sa kulungan kung una, bago o matapos masentensyahan sa mga kasong dinidinig sa mga first level courts gaya ng Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, Municipal Trial Court in cities o Municipal Circuit Trial Court. Halimbawa po nito ang physical injuries na kaso, slander o oral defamation at alarms and scandals. Sa first level Tsaka court. yung JC, Yes. meron dyan eh. Meron pa rin May yan. pangalawa. Bukod sa mga MTC cases sa Metropolitan, Municipal Trial Court, napipiyansahan talaga yun eh. Kasi mabababa sintensya yan eh. Hindi naman reklusyon perpetuo yung habang buhay o life imprisonment eh. Ano ba yan? Yes, bail as a matter of right din po kapag bago masentensyahan sa mga kasong dinidinig po sa Regional Trial Court o RTC na ang parusa ay hindi death, reclusion perpetua o life imprisonment. Halimbawa po, maaring makapagpiyansa sa mga kasong homicide, robbery, or attempted murder. Kaya kapag nadadowngrade ang kaso from murder to homicide, nakakapiyansa eh. Yun. Kaya sasabihin ng mga tao, ay naku, nakalaya. Ay kasi na-downgrade. Yes. Ayan, may pagkakaiba po ang murder at saka homicide. Ang homicide kasi, walang premeditation at saka treachery yun eh. Okay. Walang abuse of superior strength. Pero pagka nagkagalit, minom, nagkainitan, nagkasaksakan, ayun, homicide ang bagsak talaga nun eh. Ayan, pero kailan ba nagiging diskresyon ang piyansa? Ayan, ito naman, bail as a matter of discretion. Ito naman, bago masintensyahan sa mga kaso na ang parusa ay death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Ang halimbawa ay treason, piracy, bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping, and serious illegal detention, arson, rape, at plunder. Matapos masentensyahan ng RTC ang akusado sa kaso na ang parusa ay hindi death reclusion perpetua o life imprisonment ayon sa Rules 114 Section 4 ng Revised Penal Code. Alam mo yung bago, pag nakaapila, pinapayagan din eh. Pwede, di ba? Basta hindi life imprisonment yung sentensya. Hindi reclusion. One count of reclusion or life is 30 years. Basta hindi iyon. Bawa, kahit ang sinampa ay murder, naging 8 years ang penalty, makakapiyansa, pending appeal. Pwede yun, naalaw ng court yun. Yes. Okay. Pag pinayagan. Sa anong sitwasyon magiging bail as a matter of right? And as a matter of discretion. Yun. Ito po yung sa kasong Enrile versus Bago yan. Yes, Sandigan Bayan and People. Nito lang pong 2015. Ang dating senador at ngayong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ay pinagbigyan po ng Korte Suprema na makapag-bail as a matter of right sa kasong plunder kahit na ang kaso po na plunder ay saklaw ng bail as a matter of discretion. At diniin ng Korte Suprema, JC, Yes, ng bawat sabi- bilanggo ay Ang bilanggo ay hindi flight risk o tatakas o magtatago o magsisilbing panganib sa komunidad at may special humanitarian at pwede compelling makapagpiyansa. circumstances. May karapatan kahit na magpiyansa. non-bailable, ano? Ayun Basta po, humanitarian consideration. Ayun po sa nasabing tanong kaso ko yan, sa Chief. inyo, kung wala namang kaso kriminal at kinukulong, anong gagawin natin? Palayain yan, Chief. Kung ay palayain, anong dapat gawin? Habeas corpus din. Kung ay din pag-i-grant ng habeas corpus, anong gagawin? Naku. Arbitrary detention na Oo. yun eh. Ang ginagawa nyo yan. Kayo kayong mga nagkukulong dyan. Walang pending criminal case, kinukulong nyo.
mapupunta kayo sa impyerno, lulutong ang inyong gulugod. Ow. Sa kumukulong langis at Supreme, maniwala. At sige, hindi flight risk. Oho, Si Senator Enrile na, dahil matanda na nga naman. Yes po. More Dahil than sa, 90-year-old na eh. Agarang at pagsuko. agaran siyang sumuko sa otoridad. Oho. Siya po ay 19 nang siya ay nagpetisyon upang makapagpiyansa. Nung time na yun. Yan. Ayan. At paano kung capital offense ang krimen? Hindi bailable naman po at hindi maaaring makalabas sa kulungan ang isang akusado kung ang krimen na kanyang pinasangkutan ay isang capital offense o ang parusa ay reklusyon perpetua o life imprisonment na may matibay na ebidensya. Yan, may matibay Yun nga na po. Oh, available yan. Ano? murder. Rape, murder, paglabag sa Section Opo. 5. Lalo Yun yung mga kasong may private offended party. Yun. Yun, opo. tandisang pagpatay. Sa drugs. Panggagasa ng bata. Ayan. Oh, binasa na, Kap- ano pa. Capital. Pinatay May pa. mga ano, no? Tsaka droga, Opo. pagbebenta, drug trade. Kaya meron kayong mapabalitaan. Ba't di nakakalabas? Eh, ang kaso po ay drug trade eh. Mhm. Kahit anong gawin natin, hindi talaga makakalabas yan unless payagan ng korte. As a matter of right. Ayan. Kaya nga ano ba, mga uri ng mga piyansa, Attorney JC? Yes, hindi sa lahat ng pagkakataon ay cash ang piyansa. Maaring makalabas pansamantala ang isang akusado sa pamamagitan po ng property bond, surety bond o recognizance. Ang recognizance ay isang paraan ng temporaring pagpapalaya sa akusado kung saan ginagarantiya siya ng isang responsableng tao sa komunidad na siya ay dadalo sa pagdinig ng kaso sa korte. Alam mo yung recognizance, walang perang involved dyan eh. Basta kung bawa, reputable reputation. Ako nagre-recognizance tayo dun sa mga, nung araw, nung peace process, nagpa-recognizance ako sa mga kapitan, religious bishop. Noong namang May 1 Rebellion, ang nag-recognizance sa mga nambato kay Malacanang, presidente si GMA noon, ay si Lito Lapid. Governor siya noon. Saan pwede ba mag-bail? Ayan, maaaring magpiyansa sa korte kung saan nakabinbin ang kaso o sa kahit anong korte dito sa Pilipinas. At napakalaki nga ng piyesa, kaya Mhm. dapat bawasan kay yan eh. no? Bawasan. Yun nga po, pinapayagan po ng hukuman na babawasan ng recommended amount of bail na ng prosecution sa isang kaso, lalo na kung mahirap o indigent ang isang akusado. Isang motion for reduction of bail bond ang isinusumiti po sa korte upang mabawasan ang halaga ng piyansa. Alam mo, JC, nababawi talaga ang piyansa kung cash, di ba? Cash po. Yun, Nabawi- ayun, oh. Di ba? Oh. Yun nga po, ang piyansa ay pwedeng mapawalang bisa o makancel kung napatunayan na inosente ang isang akusado, na-dismiss ang kaso o kung nahatulan ang isang akusado. Maibabalik sa bondsman. Manalo, ang matalo, depositing bond. na ibabalik yung cash Yes. bond. Ayan. Pero yung surety bond, hindi mo Hindi babawi na po. binaya doon. Kaya pag ako, sabi ko, mag-cash bond na tayo kaysa surety bond, hindi mo babawi. Tsaka minsan may blacklisted na surety company. Kaya mag-ingat po tayo sa fixer.